May idea ka ba kung paano mag-isip ang mga mayayaman o mga taong matagumpay na sa buhay? Malamang tulad ka rin sa akin na gustong matutunan ang kanilang mga talent para maabot ang mga goal sa buhay. Kasi naniniwala ako na kung ang isang tao ay walang matibay na mindset, nasasayang lamang ang kanilang mga talent. Sabi nga nila, ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa kung paano ka mag-isip o paano mag-isip ang isang tao. Kasunod nito ang pagkilos o paggawa ng mga bagay na ito. Kaya naman sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 8 malulupit at kung paano mag-isip ang mga mayayaman. Pero simple, bago po tayo mag-uumpisa, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At sa mga bagong viewers pa lang po sa channel natin, at kung magustuhan nyo ang video na ito, please pakipindot ang follow at subscribe para updated po kayo sa mga susunod pang mga video. At kung ready ka na, number 1, think big. Ang mga mayayaman o matagumpay na tao, they always think big. O sabihin na natin walang masama sa survival mode. Lalo na kung sa kasalukuyan ay sakto lang talaga ang iyong kinikita. Pero dapat gumawa ka pa rin ng hakbang para makabuo ka ng dagdag kita o dagdag kayamanan, at alam naman natin na napakaraming yumaman na nagsimula lamang sa pagiging mahirap. Dahil yan sa kung paano sila mag-isip. They always think big. At ang mga poor mindset naman ay nakapokus sila sa kung paano sila makasurvive sa pangaraw-araw nilang buhay. Ang mga taong ito ay may pangarap din naman, kaya lang hindi sila nagpupursige na abutin ito. Hindi sila naniniwala sa imposible na kaya nilang abutin ang mga pangarap nila. At ang mga mayayaman mag-isip ay nakapokus sila sa pag-build ng dagdag yaman para sa hinaharap kahit gaano pa kaliit ang meron sila sa kasalukuyan. Ang mga taong ito ay hindi sumusuko sa kahit anong pagsubok na ibato sa kanila ng panahon, maabot lang ang kanilang mga pangarap sa buhay. Number 2, ginagamit ang pera para kumita pa ng maraming pera. Ang mga mayayaman ay ginagamit nila ang kanilang pera para kumita pa ng maraming pera. Ang mga ito kapag nagkaroon ng pera ay nag-iisip ito kung ano ang gagawin nila sa pera para kumita pa ito ng marami at kung paano masulit ang pera na meron sila kahit gaano man ito kaliit. Samantalang ang mga mahihirap kapag nagkaroon ng pera ay nag-iisip ito kagad kung saan nila ito gagastusin o paano nila ito uubusin. Sabi nga nila, hindi problema kung magkano ang hawak mong pera, maski gaano ito kaliit, basta marunong kang manage nito para magamit mo sa isang opportunity, sigurado kikita at kikita ka dito. Number 3, they build connections. Ang mga mayayaman ay nagbibuild din sila ng mga koneksyon. Malaki kasi ang may tutulong nito para mapabilis ang pag-abot sa kanilang tagumpay. Iilan sa mga mayayaman na ngayon, hindi ito nakakarating kung saan sila ngayon kung hindi na rin sa tulong at relasyon na binuo ng kanilang mga connections na may katulad na layunin patungong tagumpay, dahil ang mga taong ito ay naniniwala na ang pagbuo ng isang connections ay hindi nangahulugan na ikaw lang ang magbibinefits nito, dahil maaari ka ring tumulong sa iba sa oras ng kailanganin nila ang tulong mo. Ang pagbuo ng connections ay lahat kayo ay magbibenefits nito. At hindi lang yan, magbibigay din ito ng mga malalaking opportunity. Kaya kung meron kang sasalihan na community na mga kapareho ng negosyo mo, kapareho ng layunin mo, gawin mo na itong advantage dahil malaki ang may tulong ng mga taong ito sa iyo. Maaring sila ang magbibigay sa iyo ng client sa negosyo mo at advices, tips at kung ano pa na pwedeng makakatulong sa iyo. Number 4, hindi takot sumubok sa isang bagay. Ang mga mayayaman ay risk taker din sila, hindi sila takot sumubok sa isang bagay, pero kaakibat nito ang kanilang kakayahan sa pag-calculate sa isang risky na sitwasyon o bagay bago nila ito gagawin. Ang mga taong ito ay hindi nila sinasayang ang opportunity. Nagtitik sila ng risk dahil alam ng mga taong ito na mas malaki ang mawawala sa kanila sa pagkakataon na wala silang gagawin o anumang pagkilos. Tulad ng nasabi ko, ang mga taong ito ay hindi basta-basta pumapasok sa risky na sitwasyon kung hindi nila ito calculated or hindi nila ito na masusing pinag-aralan o binigyan ng oras at pinag-iisipan ng mabuti. Ang mga taong ito kaya nagiging risk taker dahil pinapaniwalaan nila ang kahit napakaliit na chance na magtagumpay sila kaysa wala talagang chance dahil hindi mo talaga sinubukan. Sa pag-take ng risk, kung sakaling hindi man pala rin kaagad, hindi mo ito pagsisisihan. Ang importante, sinubukan mo. Lahat naman ng bagay ay may panganib sa mundong ito. Kaya bakit ka ba matatakot sumubok? Number 5, hindi humihinto sa pananaliksik sa mga bagong kaalaman. Ang mga mayayaman kaya lalong yumayaman dahil hindi sila nagsasawa sa napagyamanin pa ang kanilang kaalaman sa kasalukuyan. Nag-i-invest talaga sila ng kanilang edukasyon
dahil nauunawaan nila ang kahalagahan ng walang tigil na pagtuklas sa mga makabagong kaalaman. Kaya karamihan sa mga mayayaman, palabasan ng libro, nanonood at nakikinig ng mga motivations video, nag-a-attend ng mga business seminar, kumikilala at kinakausap nila ang mga kapwa matagumpay na tao at patuloy na nagre-research. Samantalang ang mga poor mindset ay ayaw nang madagdagan pa ang kanilang kaalaman. Ang mga taong ito ay naniniwala na ang pag-aaral ay pagsasayang lang ng oras. Kaya naman yung iba pagkatapos mag-aral, feeling nila alam na nila ang lahat. Kaya umiiwas na sa mga pag-aaral. Ang hindi nila alam na ang pag-aaral ay hindi lang matatapos ito sa paralan. Kung hindi habang buhay pa tayo, dapat continuous learning pa rin para makasabay tayo sa mga makabagong panahon. Number 6, nakapokus sa pagharap at solusyon ng isang problema. Ang mga mayayaman mag-isip ay nakakita palagi ng bagong opportunity sa bawat problema. Imbis na mag-focus sa negative, iniisip nila palagi ang positive side ng isang problema at kung paano ito resolbahin at pagkakakitaan. Hindi tulad ng mga taong may poor mindset. Kung hindi ito panay reklamo, panay paninisi, ang mga taong ito ay umiiwas sa kanilang responsibilidad. Dapat tandaan natin na ang problema ay hindi ito nawawala habang humihinga pa tayo. At minsan, hindi ito maiiwasan kaya nakadepende na lang yan sa atin kung paano tayo magre-react sa bawat problema na dumarating sa atin. At siyempre, huwag din natin kalimutan, if there is a problem, there is a solution. Number 7, alam ng mga mayayaman kung paano gamitin ang oras sa tama. Para sa mga mayayaman, ang katumbas ng oras ay pera. Kaya hindi talaga sila nagsasayang ng oras dahil naniniwala ang mga taong ito na maraming masasayang kapag nasasayang din ang oras nila. Totoo ang kasabihan na ang oras ay hindi kayang bilhin ng pera. Pero pwede kang magkakaroon ng maraming pera kapag gamitin mo sa tama ang iyong oras. Ginagamit ang mga mayayaman ang mga oras sa kanilang advantage. Ang maagang pag-i-invest, maagang pag-i-execute ng kanilang business idea at sa lalong madaling panahon. Naintindihan ng mga taong ito na dapat walang sinayang na panahon kung gusto mo talagang umasenso sa buhay. Ang mga taong ito ay hindi dinidili ang kanilang desisyon dahil para sa kanila kung gagawin nila ito, parang dinidili na rin nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Number 8, pinapanatili nila ang kanilang positive attitude. Naiintindihan ng mga mayayaman na ang failure ay kasama sa proseso para umasenso at hindi nila ito tinitingnan bilang isang katapusan ng kanilang buhay o kanilang negosyo. Patuloy lang silang humahagbang patungo sa kanilang layunin na makamit ang tagumpay sa buhay. Isang pamaraan din ito para maiwasan ang pagmadalian na pagsuko. Ang mga tao kasi na hindi nasubukan ang pag-asenso sa buhay ay mabilis lang sumuko. Na-reject lang ng kliyente, ayaw na kaagad at sasabihin hindi linya sa kanila ang pagninegosyo. Hindi lang buminta ng ilang araw, isasara na kaagad nila ang kanilang negosyo. Sa buhay kasi, kung puro lang negative ang iniisip mo, asahan mo lamang dyan ang negative na resulta sa mga ginagawa mo. Pero kung palitan mo ito ng positive mindset, sigurado lamang ang positive na resulta sa mga ginagawa mo. At dito ko na lang tatapusin ang aking video. Alam ko may natutunan na naman kayo ngayon. Maraming salamat ulit at hanggang sa susunod na pagkikita. Paalam.